Mga pangyayari sa politika, kalagayan sa ekonomiya, mga kaganapan sa entertainment at iba pang mga balitang pambansa. Pinas Update, maging updated sa balita upang maging makabuluhang mamamayan ng ating bansa. Pauwiin na lang sa China si Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Zilian. Yan ang panawagan ngayon ng ilang senador, lalo't wala naman daw na itutulong ang ambassador sa patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Sa gitna ng patuloy na panggigipit ng China sa West Philippine Sea, mismong Senate President Juan Miguel Zubiri na ang nanawagan kay Pangulong Bongbong Marcos na pauwiin na si Chinese Ambassador Wang Zilian dahil wala naman daw siyang nagawa para tugunan ang patuloy na pag-atake ng Chinese government sa ating mga tropa. Pati Senator G.V. Ejercito, pinababalik na rin sa China si Ambassador Wang. Ang message ko kay Ambassador Wei Chala, ni Puhaw. Okay. Ha? Umuwi ka na, hindi ka mabuti dito sa atin. Dapat nga siya ang maging diplomatic line, no? Dapat ang maging linya to ease the tension because of the current circumstances. Kaya lang, ang nangyayari, siya pa'y nagbubuhos ng gasolina eh. Maging si Senator Nancy Binay, pabor na palitan na ang Chinese ambassador. Namumuro na talaga yung ambassador ng China, lalong-lalo na sa Senate. So baka mas maganda siguro na mas pwede silang magpadala na mas maayos yung mas madaling kausapin. Nanawagan naman Senator Francis Tolentino na pabalikin na ng Pilipinas ang ating ambassador sa China. Hindi na raw tamang panatilihin pa ang diplomatic complacency kung patuloy naman ang pangaharas at pananakot ng China. Para naman kay Senator Bato de la Rosa, oras na para tapatan ang China. Dapat yung mga Coast Guard natin, i-arm din natin ng powerful na water cannons. Di ba? Para tubig sa tubig. Because ang ginagawa naman ng China is gano'n. So, commensurate response lang doon sa kanilang aggression. Kung nililaser tayo, then dapat i-equip natin ang ating Coast Guard ng laser para panglaban. Kasi, I'm just being practical, no? Si Senator Risa Ontiveros naman nagsasawa na raw sa paulit-ulit na panggigipit ng China. Pero hindi raw dapat natin isuko ang ating karapatan. Hindi rin daw tamang sabihing tayo ang nampoprovoke. We are well within our rights, diplomatically and politically mas-secure yung ating karapatan. I've always said a bigger coalition is a better coalition. Kung natitrigger ang China dyan, titigilin niya yung mga ginagawa niya sa atin. Muli namang nagpahayag ng suporta si U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson sa Pilipinas, kasabay ng pagkondena sa paulit-ulit iligal at mapanganib na aksyon ng China. Iginiit naman kay National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya na walang kinalaman ng Amerika sa mga misyon ng Pilipinas sa Baho de Masinloc at Ayungin Shoal. Taliwas sa mga akusasyon ng China na wala man lang daw ebidensya. Samantala, sa isang pahayag, iginiit ng Chinese Foreign Ministry na profesional, resonable at legal ang naging operasyon nila laban sa mga barko ng Pilipinas. Alam mo, Cheryl, ang rason kung bakit ako nanawagan na itong si Chinese Ambassador ay paalisin ang bansa dahil, alam mo, dapat ang primary role ng ambassador ay maging linya ng dalawang bansa and siya po dapat ang maging linya ng diplomasya. Kaya lang, tension na nga po because of the West Philippine Sea issue, nakakagatong pa at nakakadagdag pa sa tension na very hostile siya, hindi po siya diplomatic. In fact, ngayon ko lang siguro sasabihin, Cheryl, nakakwento ako si Chief of Staff General Browner nung kamakailan, nagkaroon kami ng executive session, na ikwento niya na sa isang okasyon ay kinronfronto siya ni Chinese Ambassador at tinuro pa at sinabi, don't provoke us. So, sa akin, kaya ako siya pinapaalis, hindi para putulin ang relasyon natin sa China, kundi dapat palitan ng tao na mas diplomatic para nga po mabawasan yung tension sa West Philippine Sea. Kung nanduduro na po, mali na nga po yun. Kung sakali man po, opo, parang sabi nyo nga po, dapat ay nagiging representative sila ng kanilang bansa na maging diplomatic
yung mga pag-uusap kung ano man yung mga concerns ng iba't ibang bansa, yun ang role ng ambassador. Pero kung ganito na po ang kanyang behavior, hindi na puro may respeto sa ating bansa, sakali man na ituloy po ito, ano ba ang proseso dito, Senator JV, para ideklarang persona non grata at pauwiin na nga po itong si Ambassador Wang Xilian sa China? Well, siguro po, tayo po ang magre-request na palitan na lang po siya. Hindi natin pinuputol, no? Ang ating linya sa China, kundi ang request sa ako personally, dapat palitan ito ng ibang mas diplomatic dahil nga po napakainit na ng sitwasyon sa West Philippine Sea, nakakadagdag pa ito sa sa init, no? Na very hostile, na medyo bastos na nga. Even ang Senate President Mig Subiri, no, yun ang unang nagalit yan sana itong nangyayaring pambubuli sa mga Coast Guard natin, mga mangingisda, sana po siya ang kumakausap sa Beijing na maging para ipahatid yung ating pong hinaing at yung mga diplomatic protest. Kaya hindi po siya yung dapat na nagpapaint ng tension. So, Cheryl, sa tingin ko, medyo hindi na siya nakakabuti sa relasyon na lumalala na yung relasyon ng China at ng Pilipinas, mukhang hindi na siya nakakabuti. At klaruhin po natin ulit, Senator JV, hindi ito ibig sabihin ng pagputol ng relasyon. Gusto lang ng mga senador, katulad po ninyo, Senator JV, na palitan itong si Wang Xilian. Opo, gano'n na nga po, Cheryl, no? Sana palitan ng mas madisente, mas maayos na yung makakatulong para lumamig yung sitwasyon, yung may diplomasya kung makipag-usap. Hindi po yung ganyan kabastusan na at wala na respeto. Even our own chief of staff, kaya niyang bastusin. Napakayabang naman ito at wala na respeto sa ating bansa. Pinas Update. Maging updated sa balita upang maging makabuluhang mamamayan ng ating bansa.